May prutas na mabaho, mapait, at halos hindi kainin ng karamihan. Pero sa kabila nito, tinatawag itong miracle fruit sa ibang bansa. Totoo ba talagang nakakapagpagaling ito ng iba't ibang sakit? O ito'y kwento-kwento lang? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang misteryosong prutas na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na panggagamot, ang noni o mas kilala sa Pilipinas bilang apatot. Alamin natin kung saan ito nagmula, ano ang laman nito, ano ang sinasabi ng agham, at kung dapat mo ba talaga itong subukan. Ang prutas na ito ay ang noni na mas kilala sa Pilipinas bilang apatot. Ang scientific name nito ay Morinda citrifolia, isang tropikal na halaman na matagal nang tumutubo sa mga baybayin at maiinit na lugar sa Southeast Asia at Pacific Islands. Sa mga isla ng Polynesia, halos bawat bahagi ng noni ay may gamit. Ang bunga para sa inumin, ang dahon para ipantapal sa sugat, ang ugat at balat ng puno para sa iba't ibang remedyo. Isa itong halaman na itinuring na survival plant dahil kaya nitong mabuhay kahit sa mahirap na kondisyon. Sa paglipas ng panahon, nakarating ang noni sa iba't ibang bansa at naging bahagi ng modernong herbal market. Noong dekada 90 hanggang early 2000s, sumikat ang noni juice sa international market bilang isang superfood. Maraming kumpanya ang nagbenta nito bilang natural na pampalakas ng resistensya, pampababa ng blood pressure at maging panlaban sa malulubhang sakit. Dito nagsimula ang malaking tanong, gaano katotoo ang claims na ito? Ayon sa mga pagsusuri, ang noni ay may taglay na antioxidants, vitamin C, potassium at iba't ibang plant compounds tulad ng flavonoids at iridoids. Ang antioxidants ay tumutulong laban sa oxidative stress, isang proseso sa katawan na konektado sa pagtanda at ilang chronic diseases. Dahil dito, maraming naniniwala na makatutulong ang noni sa pagpapalakas ng immune system at sa pangkalahatang kalusugan. May ilang maliliit na pag-aaral na nagpapakita na maaari itong makatulong sa mild hypertension at pamamaga ng katawan. Subalit mahalagang tandaan na karamihan sa mga pag-aaral na ito ay maliit pa lamang at hindi sapat para ideklara itong ganap na gamot. May mga tao ring gumagamit ng noni bilang suporta sa blood sugar control. Pero hanggang ngayon, kulang pa ang malalaking clinical trials upang masabing epektibo ito bilang pangunahing lunas sa diabetes. Sa katunayan, may mga ulat din na ang sobrang pag-inom ng noni juice ay maaaring makaapekto sa atay, lalo na kung hindi kontrolado ang dami o kung may kasabay na maintenance medications. Hindi rin ito karaniwang nire-rekomenda sa buntis, may kidney problems o may iniinom na particular na gamot ng walang payo ng doktor. Karaniwan, ang noni ay ginagawang juice o fermented drink. Ang iba naman ay ginagawa itong capsule o herbal supplement. Sa tradisyonal na paraan, hinahayaan muna itong ma-ferment bago inumin. Dahil pinaniniwala ang mas lumalabas ang mga sustansya nito sa prosesong ito. Ngunit tulad ng ibang herbal products, hindi ito dapat ituring na kapalit ng medical treatment. Maaari itong maging bahagi ng isang healthy lifestyle. Ngunit hindi ito magic cure. Sa huli, ang noni o apatot ay isang sinaunang prutas na may potensyal na benepisyo. Ngunit kailangan pa rin ng mas matibay na ebidensya upang suportahan ang lahat ng malalaking claim tungkol dito. Hindi lahat ng natural ay automatikong ligtas at hindi lahat ng mabaho ay walang silbi. Ang tunay na susi sa kalusugan ay balanseng pagkain, tamang pahinga, regular na ehersisyo, at konsultasyon sa mga profesional sa kalusugan. Ngayon, kung sakaling may nakita kang puno ng apatot sa tabi ng dagat o sa bakuran ng isang probinsya, baka hindi mo na ito basta balewalain. Baka sa likod ng kakaibang amoy at lasa nito, may kwentong mas malalim. Kwentong nagmula pa sa sinaunang tradisyon at patuloy na sinusuri ng makabagong agham.
Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video.